Nakakawili talaga ang magtanim, lalo na kung laging sinasabayan ng pag-ulan. Lalo na kung kitang-kita natin na mabilis na lumalago ang ating mga halaman. Kaya nga nung panahong bagyuhin na ang limit ng ulan, ay naisipan ko na napakagandang magpunla ng mga halaman, at ang bili kong halaman ay sili, dahil kita ko kung gaano karami ang pinagagamitan ng sili. At syempre sinamahan ko yun ng iba pang halaman, at ang isa doon ay yung golden shower na maganda din naman. Ito po yung golden shower na sa totoo lang ay lumalaki ang puno, nagiging isang punong kahoy, pero napakaganda po ng kanyang bulaklak. Ito ay kanimitang itatanim sa gilid ng mga kalsada. Yung ko pong project dati ng ating government. Ang bulaklak po nito ay mahahabang dilaw na naglawit sa mga sanga. Sabi ko nga sa inyo kanina, ang golden shower ay nagiging isang malaking punong kahoy. Pero ang mga halaman naman po ay depende sa ating pinagtataniman. Kung ang mga halaman po ay itatanim natin sa maliliit na paso, sa maliliit na balde, o kaya sa maliliit na timba, ay hindi naman po lumalaki ang mga halaman. Lalo na po kung ito ay lagi nating ipuprune. Nagakat po tayo ng ilan sa mga plastic containers na pinagalisan natin ng ibang halaman, at dahil wala na akong makitang containers, kaya tinigil ko ang pag-aakat, dahil medyo marami na din naman po itong aking nailipat na golden shower. Pasensya na po kayo, at marami ka pong strange sounds na nakukuha itong ating video, kasi nga po ay narito tayo sa tabi ng karsada. Kaya kung minsan po ay biglang may mga dumadaang malalaking sasakyan, at pagka po ang mga itinalulubak, ay siyempre pakinig dito ang lagapak ng kanilang mga gulong. Tapos ay minsan po ay biglang magkakahulan pa mga aso. Ito naman po yung sa akin palagay ay ang pinakamaganda at pinakamahalaga kong tanim, yung mga sili. Dahil sabi ko nga sa inyo, ay ang dami kong pinagagamitan ng mga sili. Pinilipat ko din po sila sa mga plastic containers, kaya nga halos wala nang natira sa mga plastic containers na ito. Kaya ayun nga, tinigil ko na ang paglilipat. Pero nakakatawa naman po na napakarami ko ding nailipat bago naubos ang aking mga plastic containers. Ang ginamit ko po ditong taniman ay yung mga ordinaryong lupa na galing dito sa aming garden. Tapos mayroon po ako mga binili, katulad halimbawa nung loam soil, yung coco peat, at saka mayroon po ditong naglalako nung ordinaryong lupa na may kasamang mga humus, at saka yung pinato yung mga dumi ng baka. Ay nakita ko po na maganda yung pagtaniman, dahil
nagiging matataba ang mga halaman. Pagka po panahong hindi umuulan, ay araw-araw kong dinidiligan. Pero hindi ho yung napakalakas na pandilig, kundi dahan-dahan lamang ang aking padaan dito sa mga bagong lipat na halamang ito. At pagka po nagkakaroon na ng soil erosion, dahil siyempre minsan hindi natin naiiwasan na napadami yung ating dilig, ay di unti-unti ko pong nilalagyan ng panibagong lupa, lalo na kung medyo madami na nabawas doon sa dating lupang nakalagay sa mga pasok. Sobrang napaka-organic po nitong aking mga tanim, dahil hindi ko po nilalagyan ng commercial fertilizer. Ang inilalagay ko lamang po ay yung binanaw na powdered soap pagka po nakakaroon ng mga dapulak, dahil ito pong sili ay very susceptible sa mga dapulak, sa mga guyam na pula. Kaya ang ginagawa ko po ay binobomba ko siya ng binanaw na powdered soap, at tapos ay binobomba ko din po sila nung tubig na mayroong baking soda o kaya ay vetsin. Ganun lamang po kasimple ang ginagawa kong pag-aalaga ng aking mga tanim na halaman dito sa aming garden. Wala pong fertilizer na binibili, lahat po ay organic ang aking ginagamit. Lahat po itong mga seedlings na nakikita ninyo ay mga bagong lipat lamang na sili. Pero ang mga ito po ay buhay na, dahil ito po ay kung ilang araw na ding nailipat dito sa mga plastic containers na ito. Ito naman pong mga siling ito ay direkta sa lupa na itinanim ng aking asawa, at ito po ay malapit sa karsada. Pero ito po at buhay na silang lahat, dahil ilang bagyo na ang nakadaan mula nang maitanim ito. Araw-araw ko po itong didiligan tuwing umaga, dahil ang lugar pong ito ay sikatan ng araw. Ito naman po yung medyo malalaki ko ng sili, na kalimitan po ay nakukuhanan ko na ng pailan-ilang bunga, at syempre dito na din po ako nangunguha ng dahon kapag naibigan naming magluto ng tinolang manok. Ang mga yan po ay iba't ibang klase ng sili na hindi ko na mabaybay sa inyo ang mga pangalan, dahil hindi ko po nare-research kung ano-anong klaseng mga sili yan. Pero basta't ang pinakamarami po diyan ay siling labuyo, na siya po din ang pinakamarami kong pinagagamitan, dahil palagi ko po yung nilalagay sa toyo o kaya ay sa suka, at napakasarap na sausawan niyon kahit na mga isda lamang ang sinasawsaw. Ang mga ito po ay yung mga siling mahahaba ang bunga na madaling pumula, na yung ko pong ginagamit sa lomi.
Ito namang sili pong ito po yung sinasabi ko sa inyo kaninang labuyo na ginagamit na panlagay sa suka at panlagay sa toyo. At pagka po hindi ako nauunahan ng mga ibon sa pangunguha ng bunga nito, ang ginagawa ko po ay tinutuyo ko ang mga bunga na kukuha dito at ginagawa ko pong chili flakes. Ito naman po ang sili na mahalagang mahalaga dahil ito po ang ginagamit namin ang mga dahon kapag kami ay nagluluto ng tinolang manok. Pagkatapos ang bunga po nito ay maliliit din na parang siling labuyo na ang ginagawa ko po naman ay binababad ko sa isang bote ng suka na may kasamang ginayat na sibuyas at dinurog na bawang. Pagka inyo po nilagyan nyo ng konting asin at ng asukal, ay napakasarap po noong pagsasawa ng chicharon. At yun nga pala pong suka na may bawang, sibuyas, sukal at asin, ay lalagyan din po natin ng peppercorns para po ang suka ay talagang mabangong mabango. Ang sili naman pong ito ay bell pepper na ilang beses na din namin nakunan ng bunga. Ari po yung sinasabi ko sa inyo kanina na sili na karaniwang ginagamit sa paglolomi. Ari ho'y ititigil ko na din eh. Pero bago tayo magtapos ay gusto kong magpasalamat sa inyong lahat. Alam ko na napakalaki na po ng utang na loob ko sa inyo dahil sa patuloy niyong pagsuporta sa channel na ito.